Kamusta po? Alam nyo ba kung gaano kahaba ang mga bridge sa Pilipinas? Sa video na ito, alamin natin ang top 13 pinakamahabang bridge sa buong bansa mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Tuklasin ang mga kamanghamanghang istrukturang nagdurugtong sa ating mga bayan at isla. Kaya't huwag palalampasin. Simulan na natin. Ang Mactan Bridge, na kilala rin bilang Sergio Osmeña Bridge, ay may haba na 0.864 kilometers at nag-uugnay sa Mandaue City at Lapu-Lapu City sa Metro Cebu. Isa ito sa dalawang tulay na tumatawid sa Mactan Channel. Itinayo ito noong dekada 1970 sa ilalim ng administrasyon ng yumaong Pangulong Ferdinand Marcos. Ang Macapagal Bridge ay may haba na 0.9076 km at matatagpuan sa lalawigan ng Agusan del Norte sa gilid ng Butuan City. Ikinokonekta nito ang Philippine-Japan Friendship Bridge sa Butuan, Cagayan, Iligan Road. Ang proyekto ay isinagawa para sa mga residente ng Butuan at pinunduhan ng Japan Bank for International Cooperation. Natapos ang konstruksyon nito noong Mayo 2007. Ang tulay ay itinulak ni dating Pangulong Fidel Ramos, pinahintulutan ni dating Pangulong Joseph Estrada at sa wakas ay itinayo sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ang Magat Bridge ay may haba na 0.926 kilometers at matatagpuan sa Cabanatuan, Isabela. Ito ay itinayo noong 1971 sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Corazon Aquino. Ang Hector Mendoza Bridge ay may haba na 1.002 km at isang road bridge na natapos noong 2004. Tatagpuan ito sa Alcala, Pangasinan at itinayo sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ang Cansaga Bay Bridge ay may haba na 1.25 kilometro at itinayo bilang tugon sa madalas na mabigat na daloy ng trapiko sa North Road Highway na nag-uugnay sa lungsod ng Mandaue at sa mga bayan sa hilaga ng Cebu. Isa itong road bridge na nagkokonekta sa Mandaue at Consolacion sa Cebu. Ang tulay ay isa sa mga pangunahing proyekto ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na binanggit ang tulay sa kanyang State of the Nation Address noong 2008. Personal na binisita ni Arroyo ang lugar ng proyekto matapos ang kanyang talumpati. Bagamat ilang beses na antala ang pagtatapos ng proyekto na orihinal na nakatakdang matapos noong Agosto 2009, formal itong pinasinayaan noong January 24, 2010. Ang Marcelo Fernan Bridge ay may haba na 1.237 km at isang extra-dosed cable-stayed bridge na bahagi ng Metro Cebu. Ito ang pangalawang tulay na nag-uugnay sa Mactan at sa natitirang bahagi ng Cebu. Mayroon itong 4 na linya ng trapiko. Tinulungan ng pamahalaan ng Japan ang konstruksyon nito at formal itong binuksan noong Agosto 1979. Ang Patapat Viaduct ay may haba na 1.3 kilometro at matatagpuan sa Pagudpud, Ilocos Norte. Inaabot nito ang Maharlika Highway mula sa rehiyon ng Ilocos patungo sa Cagayan Valley. Ang tulay ay nakataas ng 31 metro mula sa level ng dagat at isa sa mga pinakapinagmamalaking tanawin at madalas na kinukuhanan ng litrato sa lalawigan. Natapos ng Hanil Development Company Limited ang konstruksyon ang tulay noong October 1986. Ang Bunton Bridge ay may haba na 1.369 kilometro at nag-uugnay sa lungsod ng Tuguegarao at Solana, Cagayan na tumatawid sa malawak na Cagayan River, ang pinakamalaking ilog sa Pilipinas. Nagsimula ang konstruksyon nito noong December 11, 1960 at natapos noong May 10, 1969. Ginawa ang tulay para sa mga manlalakbay na nais tumawid sa Cagayan River at madalas itong tinatawag na pasukan papunta sa lungsod ng Tuguegarao. Ang Bunton Bridge ay may kabuuang 15 spans na bawat isa ay sapat ang haba upang masuportahan ang truck na may bigat na higit sa 18 tonelada. Ang Narciso Ramos Bridge, na dating kilala bilang Asingan Santa Maria Bridge, ay may haba na 1.442 na kilometro. Isa itong highway bridge na nag-uugnay sa mga bayan ng Asingan at Santa Maria sa Pangasinan. Natapos ang konstruksyon nito noong 1997 at itinuturing bilang isa sa mga pangunahing nagawa ni dating Pangulong Fidel Ramos. Ito ang pinakamahabang tulay sa Pangasinan at sa buong rehiyon ng Ilocos.
Ang San Juanico Bridge ay may haba na 2.16 kilometro at bahagi ng Pan-Philippine Highway na nag-uugnay sa Samar at Leyte sa ibabaw ng San Juanico Strait sa Pilipinas. Ang pinakamahabang bahagi nito ay isang steel girder viaduct na nakatayo sa mga reinforced concrete piers, habang ang pangunahing span nito ay may disenyo ng arch-shaped truss. Itinayo ito sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos gamit ang Japanese Official Development Assistance Loans. Sa kabuuang haba nitong 2.16 kilometro, ito ang pangatlo sa pinakamahabang tulay na tumatawid sa dagat sa Pilipinas, kasunod ng Pangil Bay Bridge at Cebu-Cordova Bridge. Natapos ang konstruksyon nito makalipas ang 4 na taon at formal na pinasinayaan noong July 2, 1973, kasabay ng kaarawan ni Imelda Marcos. Sa mga sumunod na administrasyon matapos ang rehimen ni Marcos, lumago ang ekonomiya ng Samar at Leyte na naaayon sa layunin ng tulay. Sa kasalukuyan, isa na itong tanyag na atraksyong panturista. Ang Pangil Bay Bridge ay may haba na 3.77 kilometro at tumatawid sa Panguil Bay. Nag-uugnay ito sa Tangub sa Misamis Occidental at Tubod sa Lanao del Norte, at ito ang pinakamahabang tulay na tumatawid sa tubig sa Mindanao. Mula sa dating 2 oras at kalahating biyahe sa pagitan ng Tangub at Tubod, ang travel time ngayon ay nabawasan na lamang sa ilang minuto. Ang plano para sa isang tulay sa Panguil Bay ay nagsimula pa noong 1998. Noong 2015, inaprubahan ng National Economic and Development Authority Board ang Panguil Bay Bridge Project, isang loan sa pagitan ng Bureau of Treasury at ng Export-Import Bank of Korea Economic Development Cooperation Fund ang nilagdaan noong April 28, 2016. Ang groundbreaking ceremony para sa tulay ay ginanap noong November 27, 2018 at formal na nagsimula ang konstruksyon noong February 28, 2020 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong September 27, 2024, formal itong pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos at binuksan sa publiko bilang pinakamahabang tulay na tumatawid sa dagat sa Mindanao. Ang Candaba Viaduct ay isang 5 kilometrong bridge na kilala rin bilang Pulilan-Apalit Bridge at Candaba Pampanga Viaduct. Dala nito ang North Luzon Expressway sa ibabaw ng Candaba Swamp na matatagpuan sa mga lalawigan ng Pampanga at Bulacan. Mayroon itong 6 na linya ng trapiko, 3 para sa northbound at 3 para sa southbound. Noong binuksan ito noong 1976 sa panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ito ang pinakamahabang bridge sa Pilipinas. Gayunpaman, nalampasan ito noong October 5, 2021 nang pasinayaan ng 8.9 kilometrong Cebu-Cordova Link Expressway, kaya ngayon ay pangalawa na lamang ito sa pinakamahabang bridge sa bansa. Makikita mula rito ang Bundok Arayat sa Silangan at ang kabundukan ng Zambales sa Kanluran. Ang viaduct ay nakataas sa ibabaw ng Candaba Swamp, kaya nananatiling bukas ang highway para sa trapiko kahit pa bumaha ang swamp tuwing tag-ulan o habagat. Ang mga ilaw, emergency call boxes at CCTV na nasa kahabaan ng viaduct ay pinapagana ng solar panels dahil sa hamon ng paglalagay ng linya ng kuryente sa lugar ng viaduct. Ang nangunguna sa ating listahan at ang pinakamahabang bridge sa Pilipinas ay ang Cebu-Cordova Link Expressway na may haba na 8.9 kilometro. Kilala rin ito bilang Cebu-Cordova Bridge at 3rd Cebu-Mactan Bridge. Isa itong toll bridge expressway sa Metro Cebu na nag-uugnay sa South Road property sa lungsod ng Cebu sa mainland Cebu at Cordova sa isla ng Mactan. Tumatawid ito sa Mactan Channel at nagsisilbing ikatlong road link sa pagitan ng mga isla ng Cebu at Mactan at ang kauna-unahan sa pagitan ng lungsod ng Cebu at Cordova. Ito ang pinakamahabang tulay na tumatawid sa dagat sa Pilipinas na nalampasan ang 2 kilometrong San Juanico Bridge na nag-uugnay sa Samar at Leyte, gayon din ang Marcelo Fernan Bridge na tumatawid din sa Mactan Channel bilang pinakamahabang cable-stayed bridge sa bansa. Higit pa rito, nalampasan din nito ang 5 kilometrong Candaba Viaduct ng North Luzon Expressway na nag-uugnay sa mga lalawigan ng Pampanga at Bulacan, kaya naging pinakamahabang tulay sa Pilipinas matapos itong makumpleto noong October 5, 2021. Ito ay itinuring na flagship project ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Salamat sa panonood at kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating mga videos.